Ni-raid ng mga otoridad ang isang hinihinalang scam hub sa Ermita sa Maynila. Inabutan doon ang ilang dayuhan. Balita hatid ni Bea Pinlac. 35 Chinese, 24 na Indonesian, 10 Malaysian at 47 Pilipino ang naabutan ng mga otoridad na nagtatrabaho umano sa isang pinaniniwalaang love and cryptocurrency scam hub sa Ermita, Maynila kagabi. Sinalakay ng mga tauhan ng NCRPO, Securities and Exchange Commission at PAGCOR ang isang palapag ng gusali. Base sa investigasyon, nakikipagrelasyon umano ang mga empleyado ng umano'y scam hub sa mga biktima bago nila hikayating mag-invest sa cryptocurrency. Ganyuhin yan through messages. So nakikita natin doon na ang target nila is from Europe countries. So meron mga doon, parang automatic na kung ikaw ay Indonesian, ito automatic meron translator na foreign language. Ayun ang isa-send niya ngayon. Para bang ang kausap mo, parang local din. But they're here, operating in the Philippines. Posibleng sampahan ng reklamo ang mga empleyado para sa paglabag sa Securities Regulation Code. Pinakawalan muna ang mga Pinoy na empleyado habang dinala naman sa NCRPO ang mga foreign national. Nakikipag-ugnayan na raw ang PNP sa Bureau of Immigration para masuri ang mga dokumento nila. Tikom ang bibig ng mga empleyado nang hingan sila ng pahayag. Sa parehong gusali, nagsagawa rin ng hiwalay na operasyon ang mga otoridad para masagip ang 5 Chinese nationals na umano'y illegally detained. Nakausap ng GMA Integrated News ang kaanak ng isa sa mga na-rescue tungkol sa nangyari sa biktima. He doesn't speak in English. Pero ano po nangyari sa kanya? Yun po, ilang araw po siya nawala. Tapos nakita na lang po nagsabi po siya na parang dito daw po siya sa tower nagwo-work. And nalaman din po namin dahil sa application po na ginamit na ng kapatid ko na nakikita po kung nasan po sila. So, meron po siyang tawag dito, bruises. Pero wine-verify pa po kung saan po galing yung mga bruises. Inaalam pa kung may ugnayan ang mga umano'y illegally detained Chinese nationals sa ni-raid na scam hub umano. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa lawak at lalim ng mga operasyon nito. Cryptocurrency is booming. And so kailangan pakita natin na we should have another policy in terms of how to regulate cryptocurrency here in the Philippines. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Rafi. Muling nagka-landslide sa Natonin Mountain Province dahil sa masamang panahon. Bumigay ang lupa kahapon sa parting yan ng poblasyon Banawal Road sa Barangay Banawal. Patuloy ang paglilinis sa guho. Mga motorsiklo at tricycle lang muna ang pinapayagang dumaan dyan. Noong isang linggo lang nang makaranas ng kabi-kabilang landslides sa Natonin sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ng mga otoridad sa Lipa, Batangas para sa mga pamilyang nakatira malapit sa Taal Lake bilang paganda sa Bagyong Leon. Batay sa tala ng CDRRMO, mahigit sa 200 pamilya na ang nailikas at nananatili sa evacuation center. Inaasahan pang darami ang bilang na yan habang patuloy pa ang pagpapalikas. Arestado sa Mabalacan, Pampanga ang 4 na sangkot umano sa pagdukot sa isang Korean national. Sa Tayum Abra naman, pinatay ang isang babae dahil daw sa selos. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng babaeng biktima matapos umanong pagbabarilin ng kanyang karelasyon sa loob ng kanyang bahay sa Tayum Abra. Ayon sa pulisya, selos ang motibo sa pamamaril sa biktima na may kapansanan sa pagsasalita. Kaya't may kumasar nga maikan ti hustisya ta. Paglalo ka kasjeti kinatao da nga kakabalay. Naaresto na ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa reklamong murder. Arestado ang 3 suspect sa pagkidnap sa isang Korean national sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa pulisya, dinugot ng 2 lalaki at 2 babae ang biktima sa barangay Mabiga habang kunwaring binebentahan ng sasakyan. May nag-report na certain Korean national sa Mabalacat Police Station na allegedly may bibilhin siyang sasakyan. And then nung nakita niya ng sasakyan,
kinuha siya ng 2 lalaki at saka 2 babae, and then sa pilitan isinakay sa sakyan, kinidnap. And then naiwan yung kasama niya, yun na nga yung nagsumbong sa police station. Humingi pa raw ang mga sospek ng 100,000 pisong ransom sa kapatid ng Koreano. Kung hindi, ay papatayin daw nila ang biktima. Walang pahayag ang mga sospek na ayon sa pulisya, sangkot din umano sa iba't ibang krimen sa Central Luzon. Patay habang ginagamot sa ospital ang isang senior citizen na tricycle driver matapos mabangga ng kotse sa Sarat, Ilocos Norte. Lumabas sa investigasyon na nag-overtake ang kotse sa isang sasakyan at nang pabalik sa kanyang linya ay nabangga nito ang tricycle. Sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Sumuko sa pulisya ang driver ng kotse. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good morning mga mare at pare! Kanya-kanyang plans na ang ilang Kapuso stars para sa paggunita ng undas. Busy ngayon si Herlene Budol para sa taping ng upcoming afternoon prime series na Binibining Marikit. Pero humingi raw siya ng day off sa November 2 para mabisita ang kanyang yumaong Nanay Bireng. Dadalo rin daw si Herlene sa tradisyon nilang pagsasayaw sa Angono Rizal. Si A. Guzman taon-taon din daw bumibisita sa puntod ng kanyang tatay kasama ang pamilya. Ang kanyang Lilet Matias attorney at law co-star na si Joberry hindi naman makakauwi sa probinsya this year. Kaya plano niyang ipagdasal ang yumaong loved ones. Kaugnay sa sitwasyon ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, makakapanayam natin si Jason Salvador, ang Head of Corporate Affairs ng PITX. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga po sa mga kapuso nating nanonood. Opo, kumusta po yung dagsa ng mga umuwi? May estimated na bilang na po ba tayo ng mga nakabiyahe? Well, sa ngayon, ramdam na talaga natin yung paglaki ng bilang ng mga pasahero natin. As of 11 a.m., nakapagtala na tayo ng halos 45,000 passengers. And ine-estimate natin na abot tayo ngayon sa 182,000 passengers. Kasi nung Lunes, nakapagtala na tayo ng 158,000 plus, kahapon 149,000. Nakikita natin na lalaki pa to bukas at lalong-lalo na sa 31. Sa tingin niyo po kailan yung peak o pinakamatinding dagsa ng mga pasahero? Historically, sir, at 31 talaga ang pinakamalaking volume ng mga pasahero natin kasi ito naman yung last working day, and ito na rin yung hudyat ng pagliligas ng ating mga kababayan patungo sa kanilang mga probinsya. Bahagyang bababayan sa November 1 pero mataas pa rin yung bilang ng mga pasahero kasi ito naman yung pagkakataon ng ating mga kapuso na hindi makapag-leave, yung mga daily wage earners na hindi makapag-absent, yan naman po ang pagkakataon nila na makapagbiyahe na sa kanilang mga lalawigan. Sa ngayon po ba may mga naranasan ng problema gaya ng medical emergency kung meron man? Well, thankfully wala pa naman kasi ready naman tayo lagi rito at naka-standby naman yung mga medical personnel natin. May ambulansya tayo rito and all our medical staff are on 24/7 duty. Pero ganun pa man, syempre we're on the lookout kasi alam naman natin pag ganito maraming tao, medyo nagkakaroon ng pagsisikip, minsan nagkakaroon ng maliliit na mga medical problems tulad ng pagkahilo at kung ano-ano. Pero handa naman po tayo dyan. Baka meron po kayong paalala sa mga babiyahe na magtutungo dyan po sa PITX. Nasa inyo po ang pagkakataon. Well, unang-una, doon sa mga may balak pa magbiyahe, despite the fact na meron naman po tayong malaking bagyo na paparating, manatili po nakatutok sa balita upang sa gano'n malaman nila kung yung mga patutunguhan nila na lalawigan ay ligtas pa at makakapagtuloy pa po yung mga biyahe. At ang paalala natin, kung talaga namang hindi importante yung kanilang mga paglalakbay, baka pwedeng pagpaliban muna nila upang sa gano'n siguraduhin na magiging ligtas ang kanilang pagse-celebrate o paggunita ng undas. Sige po, maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. CPITX Head of Corporate Affairs, Jason Salvador.